Ito pa, ang mainit na usapin sa ngayon doon sa nasyonal. Maalala ninyo, si Ombudsman Boying Remulla ay nagbaba ng 6 na buwan na suspension laban kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. May kinalaman ito doon sa nangyaring putukan at mga pagpapaputok niya sa loob ng Senado noong Mayo 13 ng gabi. Maalala niyo yung sinatawag na shooting doon sa Senado na tinawag na ni Presidente Bongbong Marcos na Peking shooting pala yun. And dahil doon ay binabaan ng 6 months na suspension without pay itong si Sergeant at Arms Mau Aplasca sa pamamagitan ni Ombudsman Boying Remulla. Matapos yung mapalabas ang suspension ay tila walang nangyari, parang wala lang. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ni Aplasca diyan sa Senado. Minsan ini-interview ng media, talagang regular pa siya na pumapasok sa likod na meron siyang suspension order ng 6 months. So ang appreciation naman ngayon ni Ombudsman Boying Remulla ay binaliwala ng pamunuan ng Senado sa pamamagitan ng Senate President Alan Peter Cayetano yung suspension. Ibig sabihin, hindi pinatupad. Yun ay iimbestigahan ngayon ng Ombudsman dahil sa nangyaring ganyan. Dahil ayon sa mga natatanggap na report ni Ombudsman Remulla, ay patuloy at tuloy-tuloy na pumapasok si Sergeant at Arms Mau Aplasca dyan sa Senado na parang walang nangyari. So, ang bula ngayon ay dapat nasa Senate President na siya magpapatupad noon dahil yun ay dahil under sa kanya ang institusyon ng Senado, he being the Senate President, at malalim na investigasyon yan kung bakit ganon. Ay may mga legal implication yan na pag-uusapan ng ating mga taga-Senado at ng taga-Ombudsman. Kung sakaling magkatotoo kaya na hindi talaga pinatupad, ay may problema. Ay parang nagpapalakasan ng power. Sino bang mas may power sa inyo? Sino bang mas malakas ang power? Sino bang mas malakas ang kapangyarihan? Ang Senado ba o ang Ombudsman? Malalaman natin yan. Pero ang Ombudsman naman ay siyang Ombudsman ng Pilipinas. Siyang Ombudsman ng Philippine government. Na kung ano man ang mga hindi mabuti, ano man ang mga katiwalian na nangyayari sa gobyerno at sa mga kawani ng gobyerno, ay talagang powerful ang ating Ombudsman. Ngayon, magkakasubukan yan. Ang power ng Senado o ang power ng Ombudsman. Nalala ko tuloy itong si the late Ernie Baron. Kapag may power, may knowledge. Kapag may power, may knowledge. Kapag may knowledge, may power. Yan ang sinasabi ni Ernie Baron. Pero sa politika, iba yun. Pagka sa politika, iba yun. Kapag may pera, may power. Kapag may power, may pera. Oo nga naman. Wala ka namang power pagka wala kang pera eh. Pagka may pera ka, lakas-lakas ng power mo. Paano ka magkaka-power pag wala kang pera? Kaya ang lahat ng usapan na yan ay nag-buboils down to pera. Para ka may power, dapat may pera ka. At para ka may pera, dapat may power ka. Ganon yun. Naku, itong Senado talaga nito napupuro ng issue sa ngayon. Dalawang bagay na ating abangan sa mga susunod na balita dito sa Radyo Abantis GTV. Kaya tutok lamang kayo, tutok lamang sa ating mga balita rito dahil ang mga balitang pinag-uusapan natin, ang mga balitang ating tinatalakay ay mga balitang totoong nangyayari sa national na mga eksena sa Senado na involving yung ating mga national officials ay mga pangyayari na nangyayari doon sa kauluhan involving yung ating mga opisyal ng gobyerno, mga senador at iba pang mga pangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Ngayong papalapit na naman ang halalan sa 2028.
yan na muna ang ating balita sa oras na ito at laging tumutok dito sa ating Facebook page, Radyo Abante SJTV at sa ating YouTube channel sa SJTV para tayo ay mas maraming malaman ng mga balita, maging updated sa mga pangyayari sa loob at posibleng sa labas ng ating bansa.